Yo, what's up mga ka-59? Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. For this video, share ko lang sa inyo ang aking daily routine pag day off ko at tinatamad akong mag-jogging sa labas. Dito ako nagbubuhat sa aming mini gym dahil meron kaming bench press dito at 2 pirasong dumbbell. At ayan, stretching muna tayo, 10 kilos. Ganyan lang aking stretching. Unat-unat muna tayo para hindi tayo maipitan ng ugat at kung ano man maiipit. Siyempre, kailangan natin iunat ang ating dugo at i-stretch natin dahil mahirap magbuhat pag ikaw ay bigla na lang magbubuhat ng mabigat. Kailangan muna natin i-stretch ang ating mga ugat at mga joint natin. Kailangan natin galaw-galawin. Ayan naman, no? Ewan ko anong tawag dyan, yung sinasabi nilang traps. Ewan ko kung tama yung mga pinagagawa ko. Nakita ko lang sa YouTube. At ginagaya ko lang naman yung mga nakikita ko. Pero nakikita ko effective naman yan. Dati yan ay napakaliit pa ng aking katawan. Maliit na malaki. Paano nangyari yun? Maliit na malaki. So malaki dahil puro taba lang yan. Pero ngayon kahit pa paano nakikita ko may mga cuts na yung mga braso ko. Tignan nyo naman, mga 5'9". At ayan, nagsimula ako sa maliit dahil syempre meron kami mga kasama dyan na marunong talagang magbuhat at nag-gym before. Ayan, shout out kay 5'9" ko, Goody Freddy. Dahil siya ang nagsisilbing trainer ko dyan, dahil siya ang minsan nag-advise sa akin kung anong dapat kong gawin sa una at anong gagawin ko sa susunod. Dahil sa susunod shoulder, sabi niya sa akin mag-chest ka, sunod shoulder, wag mong araw-arawin na puro chest, wag mong araw-arawin puro shoulder at dapat ginagalaw-galaw mo rin yung back mo, shoulder at legs, sabi niya sa akin. At ayan, shoutout pa rin kay Goody Freddy dahil sa kanya yung belt na yan, pinagamit niya muna sa akin dahil minsan pag hindi siya nag-gym, gamitin ko lang daw muna ang kanyang back support para daw may support ang aking back pag nagbubuhat at komportable ka na may support ang iyong likod. Kaya yan ang advice ng aking 5'9" Goody Freddy. At ayan, nag-chest pa rin ako dahil chest day ako ngayon at inuumpisahan ko na nga yan ang aking chest day workout. At pag sinipag ako bukas, magso-shoulder ako or back. Pero syempre tatapusin muna natin yung set ng ating chest. Dahil dito matatapos mo talaga yung mga chest workout mo kahit dumbbell lang gamit mo at yung bench press. Dahil dyan may mga tinuro naman ng aking 5'9" Goody Freddy kung paano pagkasunod-sunod ng mga chest workout ko after nyan. At syempre naniniwala naman ako sa 5'9" ko dahil nakikita ko yung improvement sa katawan ko. Napakalaki talaga ng pagbabago. Basta disiplina lang sa pagkain at syempre kailangan mo mag-exercise at sipag sa pag-gym kung gusto mo talagang humulma ang iyong katawan. Dito nga sa aming mini gym, tanggal balik nga lang yung dumbbell na aming ginagamit dito dahil pag nagagaanan ka na pwede mong bigatan at pag nabibigatan ka pwede mong tanggalin yung ibang plate para gumaan. At dito nga sa parte na yan nagdagdag ako ng 5 kilos dahil yung binubuhat ko medyo nagagaanan na ako sa 20 kilos kaya nagdagdag ako ng 5 kilos. 5 kilos kada left and right hand ko. Ayan sa dumbbell nagdagdag ako ng 5 kilos. Bali ang binubuhat ko na dyan is 25 kilos. Kayang-kaya pa naman kaya tuloy lang ang buhat. At pagtapos ko nga sa incline bench press dito naman ako sa barbell bench press naman ako. Ayan, ang binubuhat ko naman dyan is 20 kilos, bali 40 kilos yan kabilaan. At ayan, basic lang dahil magaan pa at nagdadagdag ako dyan. Padagdag ng padagdag hanggang bumigat, hanggang kaya ko lang dyan nasa 80. Pero yung 80 ko may spatter na ako. Yung 5'9" ko si 5'9" Donald Abis. Shout out kay 5'9" Donald Abis. At sa bandang yan nga medyo nararamdaman ko ng bigat ng aking binubuhat dahil pabigat na ng pabigat. Pero kayang-kaya pa naman yung bigat niya dahil after nyan magdadagdag na ako ng tig 10 kilos. At ayan, 10 kilos yan. Bali, ang binubuhat ko na yan 60 kilos para ma-engage talaga yung chest ko dyan. At syempre, kailangan natin ipump yan hanggang kaya natin. Kaya inom muna tayo ng tubig dahil natutuyo ng lalamunan ko dyan. At syempre, bago natin buhatin yan, kailangan mo natin huminga ng malalim dahil 60 kilos na yan. Medyo mabigat-bigat na talaga at hindi lang medyo mabigat na talaga yan. Pero carry bells pa naman, naka 8 pa rin ako dyan, 8 to 9 pa rin ako dyan nabuhat. Tapos magdadagdag ulit ako ng 5 kilos kabilaan, bali 65 kilos hanggat umabot ako sa 80 kilos. Pero may spatter na yon. At after nyan, nagdagdag na ako ng 5 kilos. At ayan, hinga ulit ng malalim dahil medyo mabigat na yan. At nagpapahinga ako dyan mga 2 minutes lang. 2 minutes o 1 minute tapos buhat ulit para talagang yung pressure dun sa chest ko nandun pa rin yung bigat. At mga ilang minuto nga nandyan na yung aking 5'9", no? Si 5'9" Donald Abis, shoutout sa iyo dahil yan ang nag-spot sa akin. Kahit pa paano naka 5 pa rin ako, 5 o 6 na pump dyan. Kaya
talagang parang mabibiyak yung dibdib ko. Pero after nyan, napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam na ramdam ko na talagang nababanat yung chest ko. Maganda pag may spatter dahil pag may spatter, talagang hindi ka mag-aalinlangan na buhatin talaga ng maayos yung barbell. Dahil hindi ka rin matatakot na bigla na lang hindi mo mabubuhat. Kaya kailangan ng spatter pag ganyang kabigat. Sa mga nagji-gym yan, baka magaan lang sa kanila yan. Sa akin mabigat na yung 80 na yan. Kaya maraming thank you sa aking 5'9". After ko nga nabuhat yung 80 kilos, nagpump na ako ng 40 kilos dyan. 1 to sawa yan hanggat kaya ko para ma-pressure yung dibdib ko. Hanggat kaya kong iangat ko. At after nga nyan, hindi ko alam ang pangalan nito kahit ini-edit ko na tong video na to. Pilit kong inaalala kung anong tawag dito sa exercise na to. Pero sabi ng aking 5'9" chest pa rin yan. At nagagawa ko naman ng tama siguro. Sa mga nakakalaman ng pangalan to, paki-comment na lang dahil nakalimutan ko talaga kung anong pangalan ng pinaggagawa ko dito. Pero sa lahat ng chest exercise, ito ang pinakagusto ko dito dahil tamang-tama talaga sa dibdib nito. Nababanat talaga yung dibdib ko dito at the same time yung tiyan ko. Parang napipil ko na lumiliit dahil nababanat din yung mga muscles ko talaga dyan sa dibdib at tiyan. At 3 set pa rin yan. 3 set pa rin yung ginagawa ko at kada set nagdadagdag ako ng 5 kilos. Hanggang kaya ko dyan nasa 30 kilos. Sa sobrang gusto ko nga yung exercise na yan, ginagawa kong 4 na set yan. 4 na set, 12 to 15 good repetition. At hanggat kaya ko pa. At after nyan, syempre tuloy-tuloy pa rin yan dahil kailangan natin consistent yung ginagawa natin pagbubuhat at target natin ang chest. Hindi ko naman hinahangad na maging maskulado talaga ang aking katawan. Ang gusto ko lang medyo may cuts yung katawan ko at maliit yung tiyan ko at kahit papano may hulma yung katawan natin na hindi na tulad ng dati napakataba. Ito ipiplex ko yung picture ko dati yan yan napakataba ako dyan, di ba? Kung makikita nyo yan, talagang lobong-lobo. Wala talagang kamuscle-muscle. Kaya napagdesisyonan ko na mag-change ng lifestyle at aking mga kinakain. Wala akong pili sa kain dyan. Talagang kain ng kain, oras-oras, mga fast food, mga baka. Yan, talagang matataas ang purine. Kaya tinamaan ako ng gout. Sus ko po, napakasakit. Pagpapasok ka ng trabaho, hila-hila mo yung isang paa mo dahil sa sobrang sakit. Kaya ayaw ko na nang maranasan yon at ayaw ko nang lumala yun. Kaya kailangan natin mag-exercise. Kaya advice ko sa mga kapwa ko OFW dyan at kung saan man kayo sa bansa, kailangan nyo mag-exercise at kailangan natin disiplina sa pagkain. Dahil pagkain lang tayo ng kain at hindi natin tinutunaw, tayo rin magbe-benefit nun. Kaya napakahirap pag may iniindang sakit, lalo na alam mo may trabaho ka. Kaya walang mag-aalaga sa'yo dito, kaya kailangan natin mag-exercise. Kahit 2 beses o 3 beses sa isang linggo ang exercise, goods na yun. Ako hindi naman ako araw-araw nag-exercise. 2 beses o 3 beses lang ako sa isang linggo nag-exercise. Hindi tulad dati, wala talagang exercise, kundi kain, tulog lang ang ginagawa ko. Kaya napakahirap ng ganon. Kayo ang magbe-benefits pag wala kayong exercise at walang disiplina sa pagkain. At ito na nga ang last exercise ko, push up. Push up ang last exercise ko. Hanggat kaya ko ipo-push up ko at syempre pagtapos niyan flex na at hanggang dito na lang. Kaya bye bye.